Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakalabas na rin ang ospitalang Pinoy na pinalaya ng Hamas matapos ang mahigit isang buwang pagkakabihag. Pero may isang Pinoy pang hinahanap kaya umaasa ang Foreign Affairs Department na nasa mabuti rin siyang lagay. Malaking tulong kung matuloy ang posibleng pagpapalawig ng tigil-putukan ng Hamas at Israel na hanggang ngayong araw na lang. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nakangiting lumabas ng ospital sa Israel si Gelinor Jimmy Pacheco habang pinapalakpakan ng mga staff na sinasambit pa ang kanyang pangalan. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, nasa maayos na kalagayan si Pacheco at nagpapahinga sa isang hotel. Sinabi raw ni Pacheco sa Philippine Embassy sa Israel na 11 kilos ang nawala sa kanya sa 49 days niya bilang bihag. Kaya naman dinalhan daw nila ito ng adobo at pinakbit. May emotional issue siya, stress, no? Pero physically, nothing wrong. Kailangan niya magpalakas dahil nag-lose siya ng weight, no? Uwi nga siya. Ang most likely date, mga December 15, thereabouts. Sabi ng Israel Embassy, sumasailalim na sa proseso si Pacheco para mabigyan nila ito ng benepisyo bilang biktima ng terorismo. And I was also exchanging some messages with his wife. I had tears in my eyes that it's really until we got the final message that yes, it's done and he's back there. It was really very, very exciting. And I'm very happy for him. I'm very happy for the family. Dadalhin naman ng Overseas Workers Welfare Administration sa Maynila ang pamilya ni Pacheco mula sa Cagayan para abangan ang pagbabalik nito sa bansa. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DFA at Israel at ilang kaibigang bansa para kay Noraline Babadilla na napaulat na nawawala rin sa Israel. Tinanong nga raw nila si Pacheco tungkol dito. Alam niya, wala siyang alam ng ibang Pilipino na hostage kasama niya. Yun, isang alam niya. Yun ang isang issue ngayon, no? Kasi mayroon pa tayong hinahanap na isa pa. Miracles happen. Ngayon, it's holiday season. Pagdasalan natin, greatest miracle of all. Hanggang ngayong araw na lang ang humanitarian pause o tigil-putukan para makapagpalaya ng bihag ang Hamas. Pero may hawak pa silang halos 200 bihag kaya may panawagang mapalawig pa ito. If we get more than 10 a day, 10 hostages a day that we released, the pause will be extended. We have to bring all of them back home. So if this is not happening by this pause, then of course we have to go back to continue with the pressure like any other responsible government would do in order to bring back home the citizens of their country. Sunod-sunod nga ang ganitong reunion sa bawat pinapalayang bihag ng grupong Hamas na tumaldok sa mahigit 1 buwan nilang kalbaryo. Sa bikding naghintay ang mga kaanak tulad ng amang di inakalang makikita pa ang kanyang mag-ina. Mahigpit lalo ang yakap niya sa 9 na taong gulang na si Emily na nagdiwang pa ng kaarawan habang bihag ng Hamas. Kabilang sila sa 58 bihag na pinalaya ng grupo sa ikatlong araw ng 4-day truce ng Israel at Hamas, kapalit ng pangakong kalayaan ng mga Palestinong nakakulong sa Israel, na ngayon nasa mahigit 100 na. Huling araw na nang napagkasundo ang tigil-putukan pero handa raw ang Hamas na palawigin ang ceasefire kung papayag ang Israel na magpalaya pa ng mga bilanggong Palestino. Bukas din daw ang Israel sa posibilidad na ito kung magpapalaya rin ang Hamas ng kanilang mga bihag, ayon mismo kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa kanyang pakikipag-usap kay US President Joe Biden. Pero diniin niyang agad ding magpapatuloy ang kanilang military operation sa Gaza pagkatapos nito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. May binuntutan sa dagat at pinaikutan sa himpapawid. Ganyan ang ginawa ng China sa dalawang magkahiwalay na pagpapatrol ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nakatutok si Chino Gaston.
15 minutong inikutan kahapon November 26 ng mga Chinese jet fighter ang isang Philippine Air Force patrol plane habang nagsasagawa ng maritime air patrol sa West Philippine Sea. Hindi naman daw ito nakaapekto sa misyon ng Air Force Super Tucano aircraft. Bago nito, binuntutan naman ng isang Chinese naval vessel ang Joint Maritime Patrol na isinagawa sa pagitan ng Australia at Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero hindi na raw ito ipinagtataka ng AFP. This is not the first time that this happened. Nangyari na rin ito dun sa between Japanese aircraft and Chinese aircraft, US aircraft and Chinese aircraft, and this time with our own aircraft. So this is not the first time that this happened. Mukhang ito na yung nagiging taktika ng China over the South China Sea. Dati nang sinabi ng China na ang lahat ng kanilang ginagawa sa South China Sea ay alinsunod sa international law sa inaangkin nilang teritoryo. Kasama na dito ang ilang parte ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa Asia Pacific Parliamentary Forum, sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ayaw na raw ng China na gamitin ang United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS para masolusyonan ang problema ng China at Pilipinas. Bumalik na lang daw sa lumang mekanismo ng dispute resolution gaya ng amicable settlement at bilateral talks. Pero hindi pabor dito si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. This is my personal belief that formal bilateral discussion should only be held when it is proven that they are sincere. But the President himself has said their illegal activities continue unabated. So to enter into bilateral negotiations and not talks in that context will be just, to me, playing into their playbook. And it will be an attempt to constrain the Philippines from enforcing its claims which it rightfully has under international law. Samantala, ipagpapatuloy daw ng Pilipinas ang multilateral approach gaya ng pagkasa ng mga maritime cooperation activities sa US, Australia at iba pang mga bansa kung saan nagsasama-sama ang mga barko at eroplanong pandigma para magpatrolya sa EEZ ng Pilipinas. Ayon sa AFP, patuloy din ang pakikipag-usap sa ibang bansa na gustong sumali din sa mga ginagawang joint patrols sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 Oras. Bukod sa PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nalagasan na rin ng mga miyembro ang hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte pabor sa lakas CMD. Ang mga naglipatang miyembro, pinanumpa mismo ni House Speaker Martin Romualdez. At nakatutok si Ian Cruz. Sa harap ni House Speaker Martin Romualdez, nanumpa ang ilang mataas sa opisyal ng Davao Oriental upang maging miyembro ng lakas CMD. Kabilang dyan si Vice Governor Nelson Dayang Hirang Jr. at 5 provincial board members ng kanilang probinsya. Si Dayang Hirang ay isang kilalang kaalyado ng mga Duterte at dating miyembro ng Nationalista Party. Ilan naman sa board member ay mga miyembro ng hugpong ng pagbabago, ang partidong binuo ni Vice President Sara Duterte. Kanina, sa okasyon ng National Children's Month sa Manila Hotel, tinanong namin ang Vice Presidente ukol dito. Ma'am, yung known allies ninyo sa DAP-4, lumipat daw po sa camp ni Speaker Romualdez. Any reaction po sina Vice Governor Dayang Hirang, yung mga board member niyo, ma'am, mga dati po yung kaalyado sa HNP? Opo, no comment. Nitong mga nakalipas na linggo, may mga nauna na ring lumipat bakod na mga miyembro ng PDP laban ni dating Pangulong Duterte papunta sa lakas CMD ni Romualdez. Sa gitna ito ng mga patutsada ni dating Pangulong Duterte sa Kamara na tinawag niyang pinakabulok na institusyon. Ang lipatan ng alyansa sa Kamara, sinundan ng paghahain ng mga resolusyon na humihimok sa gobyerno ang makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, pinag-aaralan ng gobyerno ang posibleng pagbabalik muli ng Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court o ICC. We all should respect the position of the President being the chief architect of foreign policy. So yun po lahat na dapat na posisyon nating lahat. Pero we will continue to reach out to the Department of Justice regarding our position on this matter. Ma'am, kung may say na makikipag-ugnay tayo sa DOJ, so we will still push through na
wag dapat maging posisyon ng government makikipagtulungan sa ICC just to be clear? Yes, opo. We will continue to reach out to the Department of Justice regarding our position on this matter, and we will lay down the legal basis of our position with the DOJ. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Ligtas na ang ilang Pinoy at iba pang seafarer na sakay ng barkong na hijack sa Gulf of Aden nitong weekend. Ayon yan sa Department of Migrant Workers mula sa impormasyong ipinadala ng US Naval Institute. Hindi umano bababa sa 2 Pinoy ang sakay ng chemical tanker na MV Central Park. Nakipag-ugnayan na raw ang DMW sa manning and shipping agencies ng barko, pati po sa pamilya ng mga Pinoy na tripulante. Nakikipagtulungan na rin daw ito sa Department of Foreign Affairs at kanilang partners para masigurong ang kaligtasan ng mga Pinoy seafarer sa riyon. Noong nakaraang linggo lamang, isang barko rin na may sakay na 17 Pinoy ang kinubkob ng rebelding grupong Houthi sa Red Sea. Tayo nagpapasalamat sa US Naval Forces, of course sa DFA, Department of Foreign Affairs. Dahil sa ngayon, alam natin na yung ship and yung crew are safe and free, unharmed. We are still tracking kung nasaan exactly yung ship at this stage. And in due time, we hope that the 2 Filipino crew on board the MV Central Park will safely be repatriated. Halos 100,000 turista ang dumayo sa Baguio City ngayong long weekend holiday. Ang resulta, matinding traffic. At nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine! Vicky, huling araw na ng long weekend pero marami pa ring turista ang ine-enjoy ang kanilang bakasyon dito sa lungsod ng Baguio. Sabado ng umaga nang umakyat sa Baguio City ang pamilya Reyes mula sa Pasay City. Ipinasyal nila ang anak sa City of Pines. Enjoy ang mag-anak, lalo pat sumabay din sa kanilang bakasyon ang malamig na panahon. Treat kasi niya kasi birthday ko ngayon. Kaya yun, thank you. Kaya yun, naisipang umakyat. Sa datos ng Baguio City Tourism Office, aabot sa halos 100,000 ang tourist arrival sa City of Pines ngayong long weekend. Punuan ng mga hotel at transient houses sa Baguio. Sa dami ng turista, naging problema sa syudad ang traffic. Triple ang mga sasakyang umakyat sa lungsod ng Baguio, base na rin sa monitoring ng Traffic Management Unit. Ang Session Road napuno rin ng tao nitong weekend dahil sa mga aktibidad doon, kabilang ang mga Christmas lighting at fireworks display. Hotel occupancy namin ay 90 to 100% at heavy traffic as usual was experienced in major attractions, including Camp John Hay, Botanical Garden, Wright Park at yung Igorot Stone Kingdom and Mirador Park. Medyo matraffic, galing kami ng La Union. Mahigit 300 pulis ang nakadeploy para tumulong na magmando sa trapiko at magbigay seguridad sa mga turista. Sa kabila ng traffic, sabi ng pamilya Garayan mula sa Ilocos Sur, sulit pa rin daw pumunta sa Baguio. Nakakatanggal din ng stress yung Baguio. Vicky, sa mga oras na ito, dagsa pa rin yung mga turista sa iba't ibang tourist attractions sa Baguio City. Pero simula kaninang hapon ay marami na rin yung mga turistang umuwi sa kanilang mga lugar. Actually, sa mga oras na ito, ramdam na rin yung traffic build-up sa Marcos Highway. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Tila binasag ng House Speaker ang rekomendasyon ng isang mambabatas na gawing per kilo ang bentahan ng itlog na nagmamahal ngayon. Kaugnay naman sa bigas, planong ipasilip ulit ang mga bodega para iwas hoarding. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ilang araw bago ang Disyembre, mismo ang House Speaker ang nakapansin sa pagmahal ng bigas na mag-inspeksyon siya sa isang palengke sa Cubao, Quezon City. 45 pesos kada kilo ang pinakamura, na dati 40 pesos lang. Kaya balak niyang balikan ang Bulacan kung saan itong Agosto ay may bodega silang ni-raid kasama ng customs dahil sa hoarding umano. Para malaman din natin kung sapat talaga na supply or kung may nag-hoard na naman at babantayan din natin yung level ng importation. Napansin din niya ang pataas ding presyo ng itlog
10 pesos na ang malaki kumpara sa 9 pesos lang noong Setyembre. Nag-abiso pa sila na itong December magtataas. Oo, ganun naman talaga yan pagdating ng bear talaga eh. Winaway in front of the consumer, pira-piraso lang. Ganun-ganunin lang yan. Baka sa pagtimbang baka mabasag lalo yan. So we will just trust the retailers. Of course. We call for an oversight committee hearing para ma-investigahan. Lahat pa. Sinisika pa namin kunan ng pahayag ang Department of Agriculture ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Kung ang mga flight may piso sale, ang mga naiwang bagahe naman ng ilang pasahero, ibinibenta nga ba online? Ang promong yan, scam daw ayon sa mga otoridad. Nakatutok si Joseph Moro. Ngayong marami nang namimili ng pamasko, may alok ang isang social media page na nagpakilala ang sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. May sale na mga naiwan o munong bagahe ng mga pasahero. May raffle muna para sa tsansang bumili ng maleta sa halagang lampas 500 piso lamang pero hihingan ka ng credit card details. Babala ng Manila International Airport Authority o MIA. It's a scam. Buhay na buhay sila. Pag sinabi mong maleta kasi, oops, imported dyan. Ang mga lost and found na bagahe hindi raw ibinibenta online. Huwag kayong magpapascam po sa ganito. We should think twice pag hiningi na yung bank account mo. Base sa protocol, ilalagay ang mga yan sa mga lost and found na opisina ng terminal kung saan sila nakita. Kung sa loob ng 2 araw, wala pa rin kiklaim doon sa Terminal 2 at saka sa Terminal 3, dito na yan ilalagay sa NAIA Terminal 1 Lost and Found section. Kaya dito makikita nyo yung mga bagahe na naiwan ngayong buwan ng Nobyembre. May mga stroller, may mga laruan ng mga bata, kahit nga saklay. Meron dito at hindi ito ibinibenta. Sa loob ng 6 na buwan, susubukan ng MIA na i-trace yung may-ari at tawagan. Dito naman sa mas malaking bodega ng NAIA Terminal 1 yung makikita yung mga bagahe na mas matagal na naiwan. August, September, October, kaya mas marami na yung nakatambak dito. Date ng naiwan mo, tapos sa mo mismong nawala. Yun. Sa terminal? Oo, sa terminal. Bawat terminal po, meron kaming mga case number niyan eh. Mayroon ding lost and found page yung NAIA kung saan nandoon ang contact number para makuha ito. Kung walang kumuha sa loob ng 6 na buwan, ipapasubasta ng Asset Disposal Committee ang ilang naiwan tulad ng mga jewelry o mga gadget. Pero hindi raw sila kailanman ibinibenta online. Pinapublish yan, sir. All biddings conducted by the MIA are published. Yung mga damit, merong mga neck pillows, no? Upon recommendation to our GM, we give this to charity. Payo ng MIA, labelan ng pangalan at contact details ang inyong mga bagahe. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sa mga biyahe pa uwi matapos ang long weekend, may habol na oil price hike pero sa ilang produkto lang. 30 sentimo kada litro ang dagdag sa kada litro ng diesel simula bukas. 65 sentimo naman ang itataas sa presyo ng kerosene. Ito po ang unang oil price hike sa mga nasabing produktong petrolyo matapos ang 4 na linggong puro rollback. Samantala, wala namang paggalaw sa presyo ng gasolina. Bumagsak mula sa ere ang magkasintahang nagpa-parasale sa Boracay. Ang lagay nila at ang dahilan ng aksidente tinutukan ni Jonathan Andal. Viral ngayon ang video na ito ng parasailing sa Boracay ng turistang si Rica May at kaniyang fiancé. Your reaction is so funny. Habang nasa Alapaap kasi sila, ang humihila sa kanilang speedboat biglang ilang segundo lang unti-unti na silang bumabagsak pero bigla raw bumilis nang papalapit na sa dagat. Bagamat may ilang sandaling lulubog lilitaw ang video, may punto rin namang maririnig ang tawanan ng mag-fiancé. Akala raw kasi nila normal na parte ito ng parasailing. Pero sa kuwang ito mula sa mismong speedboat, nagtatawag na ng rescue ang mga crew. Nang may dumating ng rescue boat, doon na raw napagtanto nila Rica na hindi tama ang nangyari. Nag-dive sila pababa para tanggalin po yung mga bakal ba na nakakabit, gano'n yung test.
So sabi nila, ma'am, okay lang po ba kayo? May masakit po ba? May tumama po ba sa inyo? Nung inangat na po kami, doon nila in-explain yung nangyari. Nasira daw po yung makina. Hindi daw po nag-work yung makina and wala pong gasolina. So, nawala ng gasolina. Pero sa investigasyon, lumabas na sumabit pala ang hélice ng makina sa mga lumulutang na patay na seagrass. Kumain daw ng makapal na seagrass yung lower part ng makina. Yung din mo po ng gasolina, di marami daw bago wala puto ng gasolina yan eh. Wala naman daw silang injuries. Sumakit lang daw ang kanilang puwetan dahil sa impact ng pagbagsak sa dagat. Pero ang mas kinatakot daw nila noon ay ang malaking parachute, mga nakakabit sa kanilang lubid at kung may lumapit sa kanilang pating. Kung baka mamaya may lumalangoy na sa ilalim namin. Parachute tsaka lubid po. Yung nasa legs namin, hindi ko siya matanggal. Hindi kami makalangoy towards yung boat, yung speedboat namin. Sa kabila nito, umulit pa rin ng parasailing ang mag-fiancé. Sayang naman yung binayad namin kung bad memories lang. So, inulit namin. And on the second time around, yun, tama na lahat. But ginaid na rin, ang daming nag-guide, ang daming nag-asikaso sa amin. Sinubukan namin kunan ng panayamang operator ng nasabing parasailing activity pero hindi pa sila nagbibigay ng opisyal na tugon. Wala namang plano si Rica na magsampa ng reklamo lalo't wala naman silang injuries at may pinirmahan ding waiver. It's like a waiver na parang hindi po lahat parang i-blame sa kanila since nag-consent po kami dun sa waiver na yan. Nitong Oktubre 7, nangyari ang insidenteng ito pero kahapon lang in-upload sa social media. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Pinaaksyonan ng Court of Appeal sa Ombudsman ang reklamo ni dating Senador Laila De Lima laban sa dalawang dating Justice Secretary. May pag-abuso raw ang Ombudsman nang i-dismiss ang reklamo. Nakatutok si Salima Refran. Iniutos ng Court of Appeals na aksyonan ng Ombudsman ang administrative complaints ni dating Senador Laila De Lima laban kina dating Justice Secretaries Vitaliano Aguirre II at Menardo Guevara. Pagbaligtad yan sa pag-dismiss ng Ombudsman sa reklamo ng dating senadora kaugnay ng paggamit ng mga preso bilang testigo sa drug charges laban kay De Lima. Ayon sa Court of Appeals, nag-commit ng grave abuse of discretion ng Ombudsman sa pagbasura sa mga reklamo ni De Lima. Void raw ang mga notice na inilabas ng Ombudsman dahil sa lack of due process. Wala raw valid reason ng Ombudsman para tanggihan na magsagawa ng investigasyon kina Aguirre at Guevara. Kontra raw sa mandato ng Ombudsman ang unjustified refusal nito at hindi raw dapat pinahihintulutan. Inirereklamo ni De Lima si Aguirre para sa pagpasok sa Witness Protection Program at pagbibigay ng immunity sa mga presong nahatulan ng nagkasala sa mga krimen na may kinalaman sa moral turpitude. Labag raw ito sa Witness Protection Law. Dawit rin si Guevara sa reklamo dahil sa pagpapatuloy umano ng illegal admission ng mga preso sa WPP. Sa 10 presong tinukoy ni De Lima sa reklamo, 4 ang nagpahayag na sa korte na babawiin na ang mga naunang testimonya. Pinagbantaan lang daw ang kanilang buhay noon. Tumanggi muna magkomento tungkol dito si Aguirre. Hihintayin na lang daw niya ang utos ng Ombudsman na sumagot o magkomento sa reklamo. Patuloy pa rin namin kinukuha ang panig ni Guevara at ng mismong Ombudsman. Habang si De Lima umaasa magsasagawa na ng full investigation ng Ombudsman sa kanyang mga reklamo. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Ang update kaugnay niyan, sabi ni dating Justice Secretary at ngayon Solicitor General Menardo Guevara, independent body anya ang Ombudsman at kaya nitong desisyonan kung may sapat na basihan para magsagawa ng preliminary investigation. Magandang gabi mga kapuso. Pansamantalang nawala ang epekto ng shear line pero maghanda pa rin ho tayo dahil magpapatuloy ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Makakaapekto pa rin kasi ang easterlies, amihan at localized thunderstorms. Dahil ho sa amihan, nakataas pa rin ang gale warning sa ilang bahagi ng northern Luzon. Ang ibig sabihin ho niyan ay magiging maalon pa rin at delikadong maglayag o pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat.
Base ho sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan bukas sa Luzon, lalo na sa hapon. Kasama ho dyan ay ang Cordillera, Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Pangasinan, Mindoro Provinces, Palawan at Bicol Region. Halos buong araw naman ang kalat-kalat na ulang mararanasan sa ilang bahagi ng Visayas. May malalakas na ulan pa rin ho sa ilang lugar ho sa may Samar Provinces, pati ho sa Cebu. Kaya mag-ingat pa rin ho lalo na sa mga binaha noong nakaraang linggo dahil sa shear line. Sa mga taga Mindanao naman, umaga pa lang, unti-unti nang uulanin ng Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Barm at Soc-Sargen. May heavy to intense rains na posibleng magpabaha o magdulot ho ng landslide. Dito naman sa Metro Manila, hindi inaalis ang tsansa ng ulan kaya huwag pa rin kalimutang magdala ng payong, lalo na ho yung mga balik trabaho na ulit bukas. Sa ngayon, ayon ho sa Pag-asa, wala pang nagbabadyang sama ng panahon o bagyo na posibleng umiral sa loob ng Philippine Area of Responsibility at posibleng hanggang katapusan na ho yan ng buwan. Pero pwede pa rin hong magkaroon ng pagbabago kaya patuloy natin yang tututukan. Yan lang ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Hindi na raw kailangan ng kasabihang barya lang sa umaga. Sa app na nilikha ng isang dating jeepney at tricycle driver. Gamit yan, pwede nang magbayad sa jeepney at mag-book ng tricycle. Tara, let's change the game sa pagko-commute. Bayad po. Bayad daw po. Bayad po. Bayad daw po. Stop! Siyempre tayo, inaabot natin yung bayad, mabibisi tayo doon. Tapos yung driver, busy-busy rin yung isa niyang kamay. Magbibilang pa siya ng sukli. What if ang nakakalitong bayaran, gawin na rin natin yung cashless? Finally, pwede na ring sumakay ang mga jeepney sa e-wallet technology. Tara na't mag-tap na sa GPay app. Ang aim ng app na to, padaliin po yung pagbabayad natin. Dahil imbis na cash, digital na yung pamaraan natin ng pagbayad. Ang ideya, nagmula kay Eric Tan, na nagtrabaho bilang jeepney, tricycle at taxi driver para mapagtapos ang sarili ng computer software technology sa TESDA. Bakit mo siya naisipan na gawin? As driver before ng jeepney, nabangga ako in fact sa pag-abot-abot ng bayad. So itong ating solution, cellphone lang, smartphones lang, hindi mo na kailangan mag-abot-abot ng points. Particular, nagkaroon tayo ng COVID-19 pandemic, ayaw nating hawakan yung hinawakan ng iba. Basta public utility vehicle, PUV, pasok yan dito sa solution natin. Let's see how that works. Nakikita natin dito, yan, kung paparating na yung jeepney na sasakyan natin. Nakasakay na tayo dito. Pipindutin nyo to, itong jeepney na icon sa loob ng app. Isascan na natin itong QR code. Diyan ka na uupo. Ilagay yung location mo na pinagsakyan mo. Tapos, yung bababaan mo. Iko-compute nung app para sa'yo yung total fare. Pag nandun ka na sa location, kailangan pindutin mo yung button na para po. Para maibawas agad-agad yung fare mo. Pero papaiwan ba sa biyahe ang mga tricycle? May bonus feature pa para sa kanila dahil pwede kang mag-book ng trikes ala motor taxis. Habang ang data na makukuha sa app, pwede ring matulungan ang mga LGU sa pagpaplano ng ruta ng mga PUV. Dumaan na ang app sa validation testing stage sa ilang probinsya sa Region 3. Pero aminado si Eric na para magtuloy-tuloy ito, factor pa rin ang funding. It's really hard to start up company in the Philippines, especially in the tech side. We need funds to do it. Sa ngayon, target nilang ma-launch ang app sa publiko sa susunod na taon. With the right support and funding, hopefully marami pang innovations na katulad nito ang magamit ng publiko. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Naglayag na rin ang Paskong Pinoy sa Navotas kung saan kabilang sa mga decor ang isang Belen sa bangka. Kung bakit, alamin na natin sa live na pagtutok ni Oscar Oida. Oscar! Nako, Vicky, gabi-gabi ngayon kung dayuin ng mga taga-Navotas, ang Christmas pasyalang ito dito sa may City Walk and Amphitheater sa may Seafire Road.
malabahay na giant Christmas tree, si Santa Claus at ang kanyang mga reindeer. Ilan lang yan sa samot-saring dekorasyong kumukuti-kutitap sa Christmas pasyalan sa may C4 Road. Maganda kasi mga nila, mga disenyo nila. Every year, iba-iba ang team nila. Masaya, nalilibang ang mga bata. Maraming tao, maraming paninda, katulad ng mga Christmas light na katulad ng ganyan. Every year, naiiba. Sentro ng Christmas attraction ang Belen na nasa bangka na sumisimbolo raw sa pagtanggap ng mga taga-nabotas sa kapanganakan ni Jesucristo. Sa loob kasi ng mahabang panahon, pangingisda ang isa sa mga naging pangunahing pangkabuhayan sa lungsod. Pwede na ring isabay ang food trip sa pasyalan mula sa simpleng pika-pika tulad ng fish balls at squid balls hanggang sa sisig. May mabibili ring mga laruan, mga damit at abubot. Bonus pa ang Christmas music ng featured banda of the night. Vicky Hasan, gabi-gabing maaring puntahan ang pasyalang ito mula alas 5 ng hapon hanggang alas 12 ng ating gabi. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Dahil pinaaga ang holiday para sa araw ni Andres Bonifacio, may patikim na ring protesta ang ilang grupo sa ikakasinilang marcha sa Huwebes. Kabilang sa kanilang panawagan, taasan ang sahod. Nakatutok si Maki Pulido. Dahil ginawa ngayon sa halip na sa November 30 ang paggunita sa kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio, nagmarcha mula Plaza Santa Cruz sa Maynila patungong Liwasang Bonifacio. Ito ang kilos protesta ng ilang grupo ng manggagawa para ngayong araw. Pangunahing panawagan pa rin ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Baliwala po, nilamon sa taas ng presyo ng bilihin. Ang kalayaan po ay mangyayari lang kung tayo po ay makakalaya sa kagutuman. Kasi po ito po yung nakakatulong para madinig kami. Madinig ang boses at panawagan namin na sana madinig kami. Masusundan pa ang kilos protestang yan sa November 30 na mismong araw ng birth anniversary ni Gat Andres Bonifacio. Pero bago ang marcha pa Mendiola, daraan sa US Embassy sa Rojas Boulevard sa Maynila. Protesta raw ito sa pagsuporta ng Amerika sa opensibang inilunsad ng Israel sa Gaza City na teritoryo ng Palestine. Mahalaga bilang mga makabayang manggagawa at mamamayang Pilipino, samahan natin ang mamamayang Palestino para sa kanilang panawagan sa tunay na kalayaan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. For the first time, nag-open up si Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D sa kanyang pag-iyak backstage matapos di makapasok sa top 5. Wala raw panghihinayang si Michelle sa dami ng natutunan at parangal na inuwi kabilang ang mabigyan ng boses ang advocacy niyang Autism Spectrum Awareness. May pa-fun fact din sa kanyang well-applauded gown. Makichika kay Nelson Canlas. Why apologize? I don't know. Pinapaiyak mo naman ako, Sir Nelson. Naging emosyonal sa kanyang pag-upo sa GMA Integrated News Interviews ang nagbabalik bansang si Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D nang balikan ang moment na makausap ang mahalagang tao sa kanya matapos bigong makapasok sa top 5 ng kompetisyon. Sayang lang that di mo lang natapos. Sayang lang. Sayang lang because I knew if nakahawak ako ng mic, I would have been able to give a smashing answer. Kung ikaw ba yung tatanungin, sa tingin mo, sapat yung top 10 ka lang? I'm one to accept whatever reality is, given to me. My goal was really just to make sure that I gave 200% of myself and to make sure that the Filipinos know that as well. Di ko nga alam kung anong babaguhin ko to ensure that makapasok tayo or to give us the best chance. But again, that wasn't our destiny. Nang mapag-usapan naman ang pagkakamali sa social media post ng Miss Universe El Salvador na nailagay ang picture niya sa top 5 winners. Admittedly, dumiretso sa banyo na medyo naiyak talaga ako. I knew I had to go back out on stage
because, you know, we're sportsmen like that. But yun nga, medyo naiyak talaga ako out of frustration. I went back to my cubicle and that's when I saw the screenshot na parang, medyo nakakagulo sa utak, syempre, na parang, what is this? But essentially, you know, we don't live in a perfect world. Things happen for a reason, whether it was intentional or not. Everything that has happened happens for a reason. Gayunman, sobrang grateful daw si Michelle sa opportunity na top 10 finish at mairampa ang kanyang well-uploaded evening gown. Dahil fun fact, I only flew with 2 perfect gowns. I had no backup gowns. No kidding. Yeah, no backup gowns whatsoever, just 2 perfect gowns. Eh, paano kung hindi mag-work yung isa? Like, Hindi po siya pwedeng hindi mag-work. But thank God I was able to show it on the Miss Universe stage, give homage to Apo Wang Od, give homage to my parents. bukod sa hakot ng mga awards kabilang ang Spirit of Carnival at fan votes, humabol din ang National Costume Award. Admittedly, it was a 40-pound wing backpack. And syempre, it was battery-powered pa with hydraulic presses. Medyo muntik nang magka-problema kasi di naman po ako mekaniko. Pero natawid ko naman. Nagpapasalamat din si MMD sa pagiging gold winner ng Voice for Change dahil nadala niya sa world stage ang kanyang advokasya. Ang maisulong ang kaalaman tungkol sa autism spectrum. I've received thousands of messages from parents, from individuals on the spectrum, really thanking me for championing for their cause. It's so heartwarming because they only really need to be given the opportunity to live a fulfilled life. Nilinaw din ng beauty queen kung ano talaga ang relasyon nila ni Miss Universe first runner-up Antonia Porcil ng Thailand. The supporters kind of thought that we weren't friends because hindi kami nagsasama. And that was just because we were assigned to different tourist destinations. Until, yun nga, the first photo that we took, which was really to show our fans that, okay, we're in good terms. To be quite frank, when we started talking, we had such good chemistry. We function off the same vibe. We have the same sense of humor. Kasi may joke sorry I'll bring this out. May joke kasi na parang di ka nga raw nagkaroon ng crown, nagkaroon ka naman daw ng love life. Kaloka. I mean, you know, one of the things that I will always value in pageantry is the relationships that I build. And truly, when I got to know Antonia, she's one of those people that also found inspiration through her advocacies, which is amazing. Nag-uumapaw din ng pasasalamat ang puso ni Michelle sa lahat ng fans, mentors, Sparkle, GMA Network at kanyang pamilya. Kabilang na ang kanyang kapatid na katatapos lang ng kanyang religious mission sa Chile. Oh, we had a great time. Honestly, the travel and the people were so kind. And just seeing my sister and just flying stars is just something that I'll never forget. Needless to say, you're a proud brother. Yes. Oh, yeah. And very useful. He carried all of my bags. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Walang bitawan nating tinutukan ng mga naipit sa gera ng Israel at Hamas. At ngayong linggo, panoorin ang maaksyon at madamdaming dokumentaryo. Kaugnay niyan, mula po sa bibig ng mga Pilipinong naipit sa digmaan at mula sa mata ni Rafi Tima, JP Soriano at video producer Kim Sora. Etong Sulyap sa Sundo, isang GMA Integrated News documentary. Sa sumiklab na digmaan, bagsak lang po sila ng bagsak ng bomba. Apektado ang marami nating kababayan. Kaya ang malaking misyon, sunduin ang naiipit na mga Pinoy. Kaysa ang GMA Integrated News sa Di Birong Hamon. Higit isang linggo mula nang sumiklab ang gera, ikinasa ang mga hakbang. Yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 28 days na lang, Pasko na. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami, 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.
GMA.tv.